Sinamahan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang pagpasok ng malaking kahon ng pulisya sa loob ng kanilang compound. Wala raw kasi silang ideya kung ano ang laman nito. Samantala mula nang magsimula ang operasyon noong Sabado, mahigit 6 na po na raw ang sugatan sa gitna ng paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. May ulat on the spot si Kent Abrigana ng GMA Regional TV. Kent! Connie, Rafi, nagkatensyon kanina sa KOJC compound matapos ipasok ng mga pulis ang isang kahon na hindi idinaan sa X-ray scanner ng KOJC. Pasado 1:00 ng madaling araw kanina, nakabantay pa rin ang kapulisan sa labas ng gate ng KOJC compound sa Buhangin, Davao City. Maya-maya pa, dumating na ang ilang bus sakay ang mga personahe ng kapulisan mula sa iba't ibang karatig, probinsya at rehiyon ng Davao City. Una nang kinumpirma ni Police Colonel Jean Fajardo, spokesperson ng Philippine National Police, na may idineploy na silang mga pulis na magsisilbing personahe ng Civil Disturbance Management. Nasa 1,000 pulis ang idaragdag nila na papalit naman sa mga naunang batch na mga pulis. Mapapansin naman ang long-range acoustic device ng PNP na nakastandby sa labas ng compound. Di kalaunan, mapapansin itong grupo ng mga PNP personnel na may bitbit na malaking asul na kahon papasok ng KOJC. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga miyembro ng KOJC at kapulisan sa gate ng KOJC compound matapos hindi ipinakita ng mga pulis ang laman ng kahon at hindi idinaan sa X-ray scanner. Sa isang larawan na inilabas ng legal team ng KOJC, makikita ang umano'y concrete cutter na isinilid sa karton ng isang fast food chain. Ayon sa KOJC, na-detect umano ng kanilang scanner na hindi pagkain ang laman ng karton. Sa isa pang larawan, makikita naman ang umano'y metal detector na nasa loob ng KOJC Cathedral. Sa video na kuha na sa loob ng cathedral, makikitang may mga personahe ng kapulisan na nakatingin sa resulta ng kanilang pag-scan sa lugar. Sinubukan kunan ng pahayag ng GMA Regional TV ang PNP ngayong umaga pero tumanggi na ito munang magbigay ng detalye. Connie, Rafi, sa ngayon bantay sarado pa rin ng kapulisan ang compound ng KOJC habang patuloy pa rin ang paghahanap ng kapulisan kay Pastor Apollo Kibuloy. Connie, Rafi? Maraming salamat, Kent Abrigana ng GMA Regional TV. Denied o hindi pinagbigyan ng Court of Appeals sa Timor-Leste ang hiling ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. na bawiin ang extradition o pagpapauwi sa kanya sa Pilipinas. Ayon sa Department of Justice, kinumpirma yan sa kanila ng Prosecutor General ng Timor-Leste. Noong Hunyo, pinayagan na ng Timor-Leste Court of Appeals ang extradition request ng DOJ. Sabi naman ng abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, ang stay order ang ibinasura ng korte roon at hindi ang hiling na bawiin ang extradition. Yan ay ang pansamantalang pagpapahinto sa usad ng kaso na inihain ng mga abogado ng Timor-Leste. Ang inihaing stay order kasunod ng apela ng kampo ni Teves sa United Nations Commission on Human Rights na silipin ang kanyang kaso. Si Teves ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay nooy Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam pang iba noong March 4, 2023. Dati na niyang itinanggi ang mga akusasyon. Arestado sa Maynila ang 4 na lalaki kabilang ang 2 minor de edad dahil sa panggagahasa umano sa isang dalagita. Balita hatid ni Jomer Apresto. Napayakap na lang ng mahigpit ang babaeng ito sa kanyang 17 anyos na anak habang nasa loob ng istasyon ng pulisya sa Maynila. Ang dalagita kasi pinagtulungan umanong gahasain ng 4 na lalaki sa Binondo, Maynila nitong nakaraang linggo. Ang isa sa mga sospek, kaibigan pa raw ng biktima. Sa kwento ng dalagita, niyaya siya ng kaibigan na sumama sa bahay ng kanyang pinsan na nagdiriwang ng kanyang birthday noon. Doon daw siya nilasing umano ng mga sospek. Nung nahilo na po ako, sinubukan ko po tumayo. Kaso, yung katawan ko po talagang bumibigay na. Bigla po akong hinila ng kaibigan ko, papunta po doon sa taas, doon po sa may kwarto. Tapos doon niya po ginawa yung pangaano po sa akin. Narinig daw ng mga pinsan ng sospek ang iyak ng biktima. Pero, imbis na tulungan ng dalagita, sunod-sunod din umano siyang ginahasan ng mga ito. Pagkatapos, muli raw siyang nilasing at sabay-sabay na ginahasa ng mga sospek.
Nung nalasing po ako, doon po nila akong pinagsabay-sabay na galawin. Gusto ko po sumigaw kaso wala po lumalabas sa bibig ko kundi puro iyak lang po. Nagmakaawa po ako sa kanila. Kaso dinenidma lang po nila ako. Umiti lang po sila sa akin. Nang makatulog ang mga sospek, lumabas daw siya ng bahay. Dumiretso siya sa kanyang nobyo at ikinuwento ang nangyari. Saka sila humingi ng tulong sa mga otoridad. Agad namang nahuli ang 4 na sospek. 2 sa kanila ay mga menor de edad. Ayon sa nanay ng biktima, posibleng pinagplanuhan ang ginawa sa kanyang anak. Sinamantala nila na walang kasama yung anak ko tapos sila lang. As in pinagplanuhan, pinilit pa inumin. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng Dalpan Police Station ang 2 sa mga sospek na sinampahan na ng reklamong rape. Dinala naman sa DSWD ang 2 pa. Di po totoo yun, sir. Sa korte na lang po kami bahala Papayuhanag po. Sine-check natin kung may mga previous records na sila kung meron man silang kinasangkutan na krimen. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 sugatan ng dumiretso sa kanal ang isang SUV sa San Juan, Batangas. Dito naman sa Dagupan, Pangasinan, nahuli ang pagnanakaw ng isang lalaki at kanyang anak sa isang restaurant. Ang mainit na balita hatid ni Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagpasok ng isang lalaki sa isang nire-renovate na restaurant sa Dagupan City. Kasama niya noon ang isang menor de edad. Sa isa pang kuha, makikita ang pagtangay sa isang sako ng bigas. Pwede ba yung Tinakpan mabawasan? din ng lalaki ang CCTV camera gamit ang plastik. Saka tinuloy ang pagnanakaw. 3 pang sako ng bigas ang natangay. Kasamang 2 LPG tanks at isang case ng soft drinks. Ayon sa may-ari ng restaurant, aabot sa mahigit 10,000 pesos ang natangay. Dito namin, kasama niya po yung bata, napatunayan din po namin na yung bata na yun anak niya. Nakakalungkot dahil kinasama niya yung anak niya sa mga maling gawain. Agad namang nahuli ng pulisya ang lalaki, kasama ang kanyang 11 taong gulang na anak. Naharap sa reklamo ang lalaki na pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa. Nung nakilala po siya, ay nag-conduct sila ng follow-up operation na ito ang pinagresultahan na pagkaka-recover ng mga items doon sa kanyang pamamahay. Itinurn over naman sa DSWD ang menor de edad niyang anak. Nagtamo ng sugat sa leeg ang isang tricycle driver matapos sumabit sa nakalaylay na kable ng telepono sa Lawag City, Ilocos Norte. Ayon sa tricycle driver, hindi niya napansin ang mga nakalaylay na kable. Agad siyang dinala sa ospital. Ipinaalam na ng barangay sa telephone company ang nangyari para maaksyonan ang nakalaylay na kable. Sa Bagabag, Nueva Vizcaya, 4 ang sugatan matapos mahulog sa bangin ang isang truck. Ayon sa pulisya, nawala ng preno ang truck. Pahirapan ng pag-rescue sa driver at 3 pang sakay ng truck. Nagtamo ng minor injuries ang 3, na ospital naman ng driver na naipit sa truck. Patuloy ang investigasyon. Nawala ng kontrol ang isang SUV at nagdire-diretso sa kanal sa San Juan, Batangas. Base sa investigasyon ng San Juan Police, galing Lipa City ang SUV at magsusundo ng mga kaanak sa isang resort. Madaling araw nangyari ang aksidente at posible raw na hindi kabisado ng driver ang kalsada sa lugar. Sugatan ang 2 sakay ng SUV. Nasalpok din ng SUV ang isang poste na nabali. Dahil dyan, nag-brown out sa 7 barangay sa San Juan at 2 barangay sa bayan ng Lobo. Kinuusap din ng may-ari ng SUV ang may-ari ng bahay na nadamay sa disgrasya. Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ramdam naman ang pag-uulang dulot ng habagat sa ilang lugar sa Camarines Sur. Sa bayan ng Pilipan, samantalang hindi nadaanan ng spillway sa barangay San Agustin matapos na umapaw ang tubig. Halos mag-zero visibility naman ang bahagi ng National Highway sa bayan ng San Fernando. Umapaw din ang tubig mula sa Upper Barangay papunta sa Alternate Road sa Barangay Beberon. Pinasok ng tubig maging ang ilang bahay sa gilid ng kalsada. Patuloy ang monitoring ng otoridad sa mga lugar na apektado at landslide-prone areas. Dahil pa rin po sa hanging habagat, nakataas ngayon ang orange rainfall warning sa ilang bahagi ng Palawan. Ayon sa Pag-asa, ilan ding panig ng nasabing probinsya ang isinailalim naman sa yellow rainfall warning. Seryoso ang banta ng pagbaha at landslide sa mga nasabing lugar. Tatagal ang mga nasabing babala hanggang alas 11 ngayong umaga.
Sa mga susunod na oras, halos buong bansa po ang uulanin kasama ang Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaari namang magdulot ng baha o landslide. Apektado rin po ng habagat ang Pangasinan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at ang Metro Manila ayon sa Pag-asa. Uulanin din po ang Visayas dahil pa rin sa habagat. Mga local thunderstorm naman ang aasahan sa iba pang panig ng bansa ngayong araw. Muling na-contempt ng Kamara sa ikalawang pagkakataon si Cassandra Leong at muntik pang ma-detain sa Correctional Institution for Women. Pero binawi rin niyang kalaunan nang sumagot na siya sa wakas sa mga tanong ng kongresista. Sa ngayon, nakadetain pa rin siya sa Kamara para sa unang contempt order na ipinataw sa kanya kaugnay naman sa hindi niya pagdalo sa mga naunang pagdinig. Narito ang aking report. I invoke my right to remain silent po. Simula pa lang ng pagharap niya sa Quadcom sa Kamara, ganito ang sagot ng kinatawan ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga na si Cassandra Leong nang tanungin tungkol sa text niya na ayaw niyang madamay sa away ng malalaking tao. Mailap pa rin sa pagsagot si Ong, nakasama noon ang abogadong si Attorney Ferdinand Topacio. Sinasabi ko po is right to remain silent po. I would just like to remind Madam Cassandra Ong and her lawyer that what we are conducting here is not a custodial investigation where you can invoke your right to remain silent. There have been Supreme Court decisions on this. So I think the witness has to answer. Otherwise, we will move to cite her in contempt for refusal to answer. Pati si Attorney Ferdinand Topacio na abogado ni Ong na warningan dahil umano sa pagsasalita niya para sa kanyang kliyente. Maging ang tanong kung saan siya nag-aral ng kolehiyo ay tumangging sumagot si Ong. Yun ang una mong trabaho sa Lucky South 99? I refuse to testify po. Anong unang trabaho mo sa buhay mo? Pasensya na po ulit. I refuse to testify po. Saan ka nag-college? This will not incriminate you. It will po. Dahil sa hindi pagsagot sa mga tanong, formal na sinight for contempt si Ong at inatasang ma-detain sa Women's Correctional sa Mandaluyong. You are cited in contempt and you will be detained. Duly seconded. Any objection? Hearing none, the motion is approved. There is a motion to detain Cassandra Ong at the Women's Correctional Center located at Mandaluyong. Mandaluyong. It's a detention facility, Women's Correctional. Duly seconded. Any objections? Hearing none, the motion is approved. Matapos ang utos na ma-detain siya sa correctional, muling binigyan ng pagkakataon si Ong na magsalita sa pamamagitan ng executive session. Dito na nagsalita si Ong na pag-iisipan niya ang panukala. Nakadetain ngayon si Cassandra Leong sa Kamara dahil sa hindi nito pagdalo sa pagdinig ng komite ng Kamara hanggang sa maaresto siya sa Indonesia at ma-deport pabalik sa Pilipinas. Are you willing to avail of that Attorney Topacio, session? this is your last warning. Please, You are coaching your client. Yeah, please stop whispering, please stop. And Cassie, I have to remind you as well, that this involves human trafficking. No bail yan. Kapag pinabayaan mong ganito, sagot ka ng sagot ng ganyan, ikaw madidiyan dito. This can be used against you. Pwede pong pag-isipan. Sige, but again, we will be warning you. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, naungkat ang papel ni Ong sa Lucky South 99 at Whirlwind Corporation, batay sa pagkakaalam ng mga resource person na inimbitahan sa pagdinig. Siya po yung boss ko po. Ano pa ang mga iniuutos sa'yo ni Cassandra Ong bilang boss mo? Documents po, tsaka po sa cheque po. Minsan po nag-uutos po siya, halimbawa, mag-issue ka ng, halimbawa po, 10 pieces worth of like 15,000, ganun po. Tapos sinusulat ko po. In other words, Ms. Baterna, ikaw ay taga-issue at taga-perma lamang. Tama ba? Tama po, Madam Chair. Kasama ko po siya sa office. Ang alam ko, parang personal translator siya ni Mr. Wu. Tapos lagi siyang kasama sa mga meetings. Tapos until such time na siya na rin po yung nagipag-deal sa lahat ng mga kung sinong dapat kausapin. Ayon naman kay Atty. Topacio, tahasang ipinagkakait sa kanyang kliyente ang abogado nito. Pambubuli rin umano ang ginagawa ng mga kongresista.
tahasang paglabag daw ito sa kanyang constitutional rights. Sumagot na rin kalaunan si Ong sa tanong ng mga kongresista, pero para lang sa mga impormasyon tungkol sa mga korporasyong kanyang kinabibilangan tulad ng Lucky South 99 at Whirlwind Corporation. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi na nga sa Correctional Institution for Women na-detain si Cassandra Leong. Sa pagsasalita niya sa pagdinig ng House Quad Committee, inamin niya ang unang inilahad ni Sheila Guo sa Senado na kasintahan niya si Wesley Guo. Paano niyo po nakilala ang mga Guo? Boyfriend ko po si Wesley Guo. Therefore, malapit ka kay Alice Guo. Hindi po. Ay, hindi ka malapit, pero kilala mo siya. Kakilala, syempre. Kilala mo siya. Sister po siya ni Wesley Guo. Yes po. Paglilinaw ni Ong, hindi sila close ni dismiss Mayor Alice Guo. Nagkasama lang daw sila sa ibang bansa dahil kay Wesley. Hindi rin daw sila business partners ng dating alkalde. Kwento ni Ong, nauna siyang umalis ng Pilipinas at bumiyahe pa Singapore. Sa Malaysia na raw niya nakasama sina Guo matapos mag-message sa kanya si Wesley na pupunta sila roon. Bago pa sila magkita, may isang bansa pa raw siyang pinuntahan na itinanggi niya ang isa publiko. Kaya't ibinulong na lang niya ito sa Quad Committee ng Kamara. Sa pagdinig, pumayag siyang pumirma sa isang bank waiver para payagan ng Kamara na suriin ang mga transaksyon sa kanyang bank accounts kaugnay sa Pogo sa Porac. Ngayon daw ay wala na siyang bank account. Samantala, pinayagan rin ng Quad Committee si Ong na humarap sa pagdinig ng Senado kaugnay sa Pogo sa Lunes. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.